tatawa muna kayo kasi yung pag-uusapan natin ngayon, mga nakakaloko mga kababayan. Ngayon, tingnan nyo, eto yung isa sa kaganapan na nangyari dito sa rally mga kababayan nitong mga DD-shit na kung saan mga kababayan, merong mga supporter na nahawa dito kay Sara. Eto, katulad dito mga kababayan, na pakinggan nyo ha, may pa-audition pala ng kantahan sila dito. Naandi dito lang pala mga kababayan sa EDSA, yung pa-audition nila ng kantahan. Hindi nyo na pala kailangan pumunta pa dun sa mga ABS-CBN, GMA or kahit saan pa na may audition. Naandi dito lang sa EDSA oh. Eto, pakinggan nyo ha. I have a message to Attorney Zulaita Lopez. And sobrang na-feel ko yung pain niya. And ngayon pala, sige. Sa mga malalapit dyan kay Idol Sara, baka request ko sana na video message for my birthday greet tomorrow. It's my birthday, November 29. Sana makarating kay Idol. Kahit na alam kong sobrang busy siya. But I know, pagbibigyan niya talaga ito ng pansin. Oo, yun. Asa ka, napapansinin ka ni Sara. Wala ngang pakialam yun sa mga nagugutom dyan. Tapos yung birthday mo, papansinin. Busy-busy nga siya dun sa mga allegation, accusation na ibinabato sa kanya kung paano niya pagtatakpan. Tapos asa ka, napapansinin ka. Pagpatuloy pa natin. Yun, sino ba ako kumanta? Kung nang bumitaw, pasensya ka na ha. Ano yung quote ko eh. Ano yung sabi? Gusto lang bumitaw. Kung nang bumitaw, ano yung quote ko eh. I have a message to Attorney Zulaita Lopez. Eto mga kababayan yung yan yung mga paraan nila ng kanilang mga rally. Hindi, gusto na nga daw bumitaw mga kababayan eh. Kasi nga naman, rally sila ng rally, wala namang nangyayari. At ngayon mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo kanina, imposible na silang bumalik. Pwera na lamang mga kababayan kung may pondo na. At aba, nagulat ako kanina mga kababayan, nung nakita ko na may rally na ulit pala sila. Eto. At galit na galit sila doon sa mga vlogger na nag-aakusa daw sa kanila na mga binayaran daw sila. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan na ito nakita nating balita. Galing po sa News 5 everywhere na kung saan mga kababayan sabi po dito, mga taga-suporta ni VP Sara Duterte sa EDSA Shrine. Wala pa umanong balak umalis. Di ba kaninang umaga ay pinakita ko naman sa inyo yung balita, wala talagang katao-tao. At nagsipag-alisan po talaga etong mga taga-suporta nitong si Sara. Pero bumalik. Mga nagbalikan ulit mga kababayan at siguro nagsama ng mga bagong recruit. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. Tuloy ang kilos protesta ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine. Wala raw silang balak bumaklas hanggat hindi bumababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Sabi ko, bakit kayo magbigay susi? Kailangan may susi. Sabi niya, hindi pwede, saan ba gamitin yung susi? Kukunin yung baril, hindi pwede, lalabas yung baril. Sir, marami kayong mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ni Cheryl, wala pa rin umanong iwanan ang mga Duterte supporter dito nga sa EDSA Shrine at ang kanilang target, maulit ang mapayapang EDSA People Power. Malabo nang mangyari yan kasi gising na mamamayan ngayon eh. Pero hindi pwedeng isawalang bahala yan. Mga kababayan, kaya nga sa lalo't madaling panahon dapat aksyon na ng gobyerno ito. Kasi nga kung titingnan po natin, di ba, nung nagkaroon ng EDSA 2 mga kababayan, di ba, pakau-kaunti lang yon hanggang sa nagulat na lang tayo, pinapatalsik na mga kababayan sa pwesto, etong si ERAP. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, pakau-kaunti lang sila pero ang karamihan dyan mga kababayan, di umano, mga bayad. Dahil may lumabas naman na issue na talagang uso, yung hakutan. Kaya nga kanina mga kababayan, di ba, kung makikita nyo kaninang umaga, pang 4th day ng kanilang rally, di ba, wala nang katao-tao dyan po sa EDSA. At gaya nga ng sabi ko kanina, siguro pagka nagkapondo, babalik at babalik po yung mga yan at may mga panibagong recruit. At eto na nga mga kababayan, nagbalikan ulit sila
dyan po sa EDSA. Tapos galit na galit sila kapag tinatawag natin at sinasabihan nating bayaran. Anong iisipin natin? After 3 days, bigla silang nawala lahat dyan. Sa EDSA at iisa mga kababayan yung natira. Yung matanda na nagmumura pa. At kung ano nung pinagsasasabi sa ating gobyerno. Tapos magugulat tayo, bandang hapon, babalik. Di may pondo na naman. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Walang puknat sa pagtuligsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa kanilang ika-4 na araw na protesta sa EDSA Shrine. Ang Dabawenyang si Sky nanindigang mananatili sa EDSA hanggat hindi bumababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Duterte may build, ngayon destroy. Hanggang kailan po kayo mananatili dito? Well, hanggang buwaba siya. Dahil kami ay nagsasakripisyo para sa kapayapaan ng bansa, ng Pilipino. Hangad ng mga Hindi nga kayo nagsasakripisyo para sa kapayapaan ng bansa, ginugulo nyo ang bansa. Yan kasi ang problema sa inyo. Tama yung sinabi kanina ni Congressman Kung Hun, mga kababayan, na kung saan, kung wala lang sanang ambisyosa na maging presidente, mga kababayan, hindi magkakaroon ng kaguluhan. At wala tayong makikita ng mga tao na nagrarally dyan para pababae ng presidente at makinabang yung benefactor nila na si Sara Duterte, mga kababayan. Dahil alam naman natin na kapag ka nanalo mga taga-suporta nitong si Sara at mapatalsik itong si PBBM, si Sara ang magiging presidente. Hindi para sa kapayapaan yung gusto nila. Para kay Sara Duterte dahil gusto nilang maipalit at maiupo etong si Sara agad-agaran. Hindi sila makapaghintay ng 2028 presidential election, mga kababayan. Kasi alam nila sa mga sarili nila na hindi na mananalo etong si Sara sa 2028. Kaya hapit sila ngayon at batak na batak sila ngayon, mga kababayan, na mag-rally para patalisikin si PBBM. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Mga nagkikilos protesta na maulit ang 1986 EDSA People Power kung saan napatalsik ang ama ni PBBM na si Ferdinand Marcos Sr. Pero kung bilang ang pagbabatayan, malayo pa sa daang libong nakiisa sa 1986 EDSA People Power ang nasa EDSA Shrine ngayon. Ngayong araw, nasa 300 tao ang nagtitipon sa EDSA. Itinanggi naman ng mga supporter na bayaran sila. Katunayan, sariling gastos daw nila ang pagbiyahe papuntang EDSA Shrine. Walang bayad dito. Yung ganon, pwedeng naninira. Pwede siguro yung mga listahan nila, pamasahe. Kung walang bayaran dyan, bakit may mga taong nagsasalita habang kumakain ng mga ibinigay ninyong pagkain na hinakot lang sila at wala naman silang kaalam-alam? Diba, mga kababayan? Di sana kung wala talagang bayaran dyan, walang mga taong magsasalita mismo at sasabihin na hinakot lang sila at pinangakuan sila ng 500 pesos per day. At wala sanang kakalat, mga kababayan, na video na kung saan naglilista at bine-verified yung mga pangalan. At higit sa lahat, wala sana mga taong magrereklamo na in-scam yung 300 pesos dun sa 500 pesos na pangako ninyo. Diba, ipagpatuloy pa natin. Ano ba naman yung Kanino po galing? Siguro kanya-kanya sila. Ambagan sila. Hindi rin umano sila tumatanggap ng pera mula sa mga dumaraan na individual kahit pa donasyon ang mga ito. Tandaan nyo, mga kababayan, ha, hindi daw tumatanggap ng pera etong mga nagraraling ito pamula daw po sa mga individual or kahit na ano pa man daw pong mga donasyon. Bakit lantaran yung mga vlogger ninyo sa pagpupost ng mga GCash at nananawagan sa taong bayan, lalo na sa mga OFW na padalhan kayo ng pera? Para ano? Para may pantustos kayo dyan sa mga rally ninyo kung hindi kayo nahingi ng donation. Di ba kung titingnan nyo, mga kababayan, lalo na yung si Maui. Yung si Maui na isa sa mga pasimuno nitong rallying ito, mga kababayan, na talagang lantaran yung pagpopost ng mga GCash nila para padalhan ng mga OFW at masuportahan yung kanilang mga parali. Kung hindi kayo nanghihingi ng donasyon, bakit yung mga vlogger nyo lantaran sa panghihingi ng mga donasyon sa mga OFW? Diba, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa ng ilang supporter, asahan pa raw ang pagdagsa ng mga manggagaling sa mga probinsya. Una nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na posible ring magkaroon ng kilos protesta sa Davao, Cebu at iba pang bahagi ng bansa. Kita nyo, konti lang naman, oh.
Ito yung Mimul malware, mga kababayan. Ito yung Mimul malware ng mga DDSet, mga kababayan. Sobrang dami nila. Umabot na sila ng 7 minions. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Taga-suporta ng mga Duterte na nagpunta dito sa EDSA Shrine at kapansin-pansin din na pumoste na nga yung ilang mga pulis para manatiling kontrolado ang sitwasyon dito. Kasi pasado alas 4 kaninang hapon ay mga security pa lang ng establishmentong mall dito sa harap yung nagmamando sa traffic at ilang mga tao rito. At sinabi nga ng ilang mga taga-suporta na mas dadami pa ang kanilang bilang hanggang bukas ng umaga. Cheryl. Eto mga kababayan, tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na etong mga nagraraling ito mga hindi to bayad? Eto mga kababayan, tanong lang naman, press 1 kung naniniwala kayong hindi bayad yung mga nagraraling ito, press 2 kung naniniwala kayo na bayad etong mga nagraraling ito. Kasi mga kababayan, tandaan nyo yung kinontent nating kagabi na batang nagsasalita at naninisi dito po sa ating gobyerno. Yung batang yung batang naka-jacket na nagsasalita, yun pala pong batang yon dating artista, mga kababayan, na bigla ang nalaos. Dahil nga naman, mga kababayan, ang nagpasikat doon sa batang yon si Vice Ganda. Hindi nga natin alam kung alam ni Vice Ganda, mga kababayan, na gamit yung bata para magsalita ng hindi maganda sa gobyerno pagkatapos niyang pasikatin. So ngayon, kung makikita ninyo, eto yon. Tanggalin na natin to. Yan. Kaya nagtataka ko, mga kababayan, eto kasi mga to, under kasi yan nung mga manager dati na may hawak kina Makagago, kanino pa ba? Kina Sanderford, mga kababayan. At alam natin na kapag ka nagkakaroon ng collaboration, may talent fee yan. May talent fee. May talent fee yan na kinukuha, mga kababayan. Kaya imposible na itong batang nagsasalitang ito, na iginaguide nitong mga, siguro coordinator ito nitong rally, walang ibinaya dito sa bata. Kasi unang-una, mga kababayan, hindi pupunta yan dyan para magsalita at manira sa gobyerno kung hindi binayaran yan ng talent fee. Kasi nga unang-una, etong batang ito, mga kababayan, bukod sa naging artista siya, alam natin, mga kababayan, na ang isa sa inaasahan din nila yung social media. So ibig sabihin, kapag ka may kumukuha sa kanila para mag-endorse or di kaya naman pagsalitain sila, mga kababayan, automatic merong bigayan dyan. Kaya hindi ko panipaniwala yung sinasabi nila na hindi bayad yung pumupunta dito at hindi bayad yung mga taong iniimbitahan dito. So ito, mga kababayan, panoorin nyo. Ito pala yung si Giggle Kid, yung kalbo dating bata na nagmumura na ginagaya itong si Bato. So ngayon, ito i-play po natin. 13 years old ka. Hindi kita, hindi ka wala akong ginagawa sa'yo. Pakilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kid. Influencer po kami. Diba? Influencer. Para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino. Yan, maliwanag ha. Mismo nang galing sa bibig ng bata, mga influencer po kami. Sa tingin nyo, mga kababayan, yung kayang influencer na pinagsasalita dyan, walang talent fee? Eto, tanong ko lang naman, naniniwala ba kayo na etong influencer na pinagsasalitang ito, walang talent fee? Kasi, mga kababayan, ang alam ko, kapag ka nag-imbita sa isang event o kaya rally ng isang influencer, may bayad yan. Lalo na yung hindi naman related, mga kababayan, doon sa political na usapin. Kasi unang-una, etong mga to, wala namang alam to sa politika. Basta lang to inimbitahan para pagsalitain, mga kababayan. Hindi katulad ng mga political vlogger na katulad namin na kapag ka may pumunta sa isang rally, kanya-kanyang gastos. Diba, mga kababayan? Lalo na nung kami nagkaroon ng Sara Resign rally na first attempt na nawala agad, etong si Sara sa DepEd, kanya-kanyang gastos yon, mga kababayan. Walang nangyaring bayaran doon. Kahit tanungin nyo, yung mga taong nagpunta doon, kung pinagbibigyan namin sila ng pera. Eto, mga kababayan, mismong inamin ng bata, influencer po kami. Ngayon, yan, naniniwala kayo na hindi binayaran yan? Lalo na't hindi related sa politika, yung kanilang ikinasikat, mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. At Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami nang nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil
hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino. Ari kasi mga kababayan, batang ito, alam nyo ba kung bakit siya nandiyan dyan? Kasi meron po kasing manager yan. Merong manager yan mga kababayan. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Hindi naman kasi Star Magic yun eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan nung kanilang entertainment company ata yun. Na kung saan hinawakan dati yung issue ni Sanderford, Dikit Talents, sino pa ba? Nina Makagago. Yung manager na may hawak sa kanilang tatlo, yun din yung may hawak dito sa bata. Kaya nga imposible na walang bayad yan. Walang talent pa yan dyan. Ito ang naapektuhan dahil sa droga. Nandahil dyan. Dahil droga rin ang humasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Tunay ba yan? Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami. Talaga naman, gamit na gamit ito mga kabataan ito kasi may talent eh. Yan po yung tunay dyan mga kababayan. Kasi unang-una may mga kaibigan din naman akong content creator at saka yung influencer. At alam ko mga kababayan na kapag iniimbitahan sila, automatic may talent pa yan. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman na bumalik sa EDSA yung mga hinakot di umano mga kababayan at mga bayaran di umano para mag-rally ulit.